Sa salita ng Diyos dito po sa Biblia at ang tinatalakay po natin ay tungkol po sa confidence. No, sa panahon natin ngayon baka yung iba wala na pong kapanatagan o pagtitiwala o confidence o kumpiyansa. At nung nakaraang mga mensahe natin o nakaraang pag-aaral natin, ang una natin tinalakay na topic ay confidence in the Bible. Tapos isinunod natin yung confidence in Christ. Nakadalawang bahagi po tayo ngayon. Noon. At ngayon, ang topic naman natin ay confidence in the gospel. No, yung pagtitiwala o tiwala sa magandang balita o sa ebanghelyo. At sabi nga po mga kababayan sa Romans 1:16, dito po sa ang salita ng Diyos sa version no sa Tagalog, hindi ko ikinakaya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. At doon po naman sa magandang balita version, no, alam niyo po kaya ako po binabasa-basa sa inyo ang mga Tagalog version, no, na ang salita ng Diyos version. Ito po ay ginagamit dito sa Pilipinas, no, at mabilis po nauubos itong ganitong version dahil nga pag tinitignan ko dyan sa National Bookstore o sa Philippine Christian Bookstore, nauubusan po sila ng Biblia. Kaya nakakatuwa po na marami pa rin pong mga kababayan natin na bumibili ng Biblia. Mura lang naman at nagbabasa, lalo na kung di naman po magandang klaseng papel o hardbound. Kaya maganda po, no, nakakatuwa na sa panahong ito marami pong nagbabasa pa rin ng Biblia ng mga kapwa natin Pilipino. Sabi po sa Romans 1:16, doon po sa magandang balita, New Filipino Revised Version po na magandang balita, ganito po ang nakalagay: hindi ko ikinakaya ang magandang balita. So dito po sa ang salita ng Diyos, hindi ko ikinakaya ang magandang balita tungkol kay Kristo. So meron po yung tungkol kay Kristo. No, hindi ko ikinakaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So, dito po sa magandang balita, kaya sabi ni Pablo, siya pong sumulat nito na hindi niya ikinakaya ang magandang balita. Sa ang salita ng Diyos, dinagdagan po ng magandang balita tungkol kay Kristo. Siguro kaya dinagdag yung magandang balita tungkol kay Kristo kasi nga sa Pilipino pwedeng marami namang balita, no, na maganda o pangit, pero ang tinutukoy lang talaga na balita o ebanghelyo o ipinapangaral ng magandang balita yung tungkol kay Kristo. Dahil sabi nga, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. So dito po ay ganun din ang nakalagay, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So sa English niyan, no, sabi, I have complete confidence, no, yung Good News Translation na English naman, no, English Bible, I have complete confidence in the gospel. Kaya diyan po natin nga kinuha yung topic natin na confidence in the gospel. Kasi ang sabi nga po sa GNT o Good News Translation, sabi, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe. It is God's power to save all who believes. Di po ba? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos, no, para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya kung may topic pang iba na pamagat, sa akin, confidence in the gospel, kasi nga tinatalakay ko ay about confidence, no, confidence in God o confidence in the gospel, confidence in the Bible, confidence lalong-lalo na kay Jesus Christ. Pwedeng topic din yung the power of the gospel. Di po ba? O yung God's good news. Pwede rin po yan ng mga topic. Kung saan yung good news na yan is the power of God at work saving everyone who believes. No, kaya nga po, dahil dyan,
Dahil yan po ang kapangyarihan ng Diyos, dahil ang magandang balita tungkol kay Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya, sabi po rito, ng bawat sumasampalataya, saving everyone who believes, hindi nga dapat ikahiya. Kaya nangangaral po si Apostol Pablo. Hindi niya tinatago o hindi niya inililihim. Kumbaga, lalo pa niyang itong isinisiwalat o ibinabahagi dahil nga, just imagine, di po ba, ito po ang makapagliligtas dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. So pagka ililigtas o isa ikaliligtas o saving everyone, no, yung bawat sumasampalataya para sa kaligtasan nila, ibig sabihin nasa kapahamakan sila. Kabaligtaran ng nakaligtasan ay nasa kapahamakan sila o nasa kalagayan hindi sila ligtas at nasa kalagayan na kailangan silang iligtas o i-rescue, no? Para bang sa panahon natin nung mga nagkaraang delubyo o bagyo, di po ba, maraming mga rescue team o maraming nagliligtas sa mga taong nasalanta ng bagyo o binaha. So kasi nga ganun yung kalagayan nila. So sa spiritual na kalagayan, alam naman natin na ang tao ay lumayo sa Diyos, no, likas sa tao ang hindi inilalapit niya ang kanyang sarili, no, parang walang intensyon na ang tao sa panahon natin ngayon ay lumapit sa Diyos o sumampalataya sa Diyos. Naniniwala, no, sa Diyos at naniniwala sa magandang balita. Pero pagdating sa kay Kristo, magandang balita tungkol kay Kristo, medyo ang tao sa panahon natin ngayon, hindi siya kaganon na lumalapit, no? Hindi siya ganon na may intensyon na alamin ito, no? Bakit nga kapangyarihan ng Diyos itong ebanghelyo o yung magandang balita? Ano ba tong magandang balita tungkol kay Kristo? So kaya nga po sa katulad natin na sa next week ay mahal na araw na. So maging sa telebisyon ay may mga palabas, no, mga pelikula na tungkol sa Biblia o tungkol sa salita ng Diyos at tungkol po kay Kristo. Maganda po na panoorin po natin yan para makilala po natin malaman natin itong magandang balita tungkol kay Kristo. No, para sa ganun, pag talagang bilib na tayo, no, sa magandang balitang ito tungkol kay Kristo, gaya ni Pablo, wag din natin pong ikaya kasi sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Sabi niya sa English, for I am not ashamed of this good news about Christ because it is the power of God at work, no, saving everyone who believes. No, saving everyone who believes. Maliligtas para sa lahat, no, para sa sangsinukob o sa universal, no? Para sa lahat ng tao sa mundong ito, na ikaw ay nais ng Diyos na maligtas, masave, no? Ibig sabihin kasi, ang sabi nga gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, di po ba? Sabi nga, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, no? Hindi mapapahamak, but have eternal life. So, hindi magkakaroon ng buhay na walangan, hindi magkakaroon ng matagal na buhay na mapupunta sa langit, di ba? Kung yun ang pinaniniwalaan mo sa paraiso, meron po yan, di po ba? Bagus mapapahamak kung hindi sasampaltayanan itong hindi ikinahihiyang magandang balita tungkol kay Kristo. Amen po ba? Alam niyo po, hindi ko makalimutan, no? Halimbawa, si Kristo nung nangangaral at nagtuturo, no,
may mga tao na inilapit nila yung kanilang sarili kay Kristo, at maging sa mga bata, no, inilapit nila yung mga bata kay Kristo. Ako, alam po ninyo mga kapatid, mga kababayan, ngayon halimbawa walang pasok yung mga bata, ilapit po natin, intentionally ilapit po natin yung mga bata sa ating Panginoon, yung mga children. Di po ba? Kasi alam po niyo yung mga children, ang sabi nga dito sa Bible, some children were brought to Jesus so He could lay His hands on them and pray for them. So yung mga bata, alam po ninyo, yung mga anak natin, napakaganda po nitong sa nalalapit na na Semana Santa o Holy Week, ilapit po natin si Jesus, as ang mga anak natin kay Jesus, yung mga bata, no, yung iba kasi hindi naman po ako po ay namimintas o namumuna, para bang yung Holy Week sa kanila ay parang bakasyon o tigil sa trabaho. Tama naman po yun, no, na parang pahinga, di po ba, at panahon para magliwaliw. Buong pamilya, no, pupunta sa mga beach dahil mainit, no, yung ibang may kaya na pupunta pa sa ibang bansa, no, sa malamig na lugar, yung katulad niyan, yung pagkagantong summer, pumupunta sa Baguio, malamig kasi siguro doon. Pero alam po ninyo mga kababayan, ito po nga ang kaibahan nating mga alagad ni Kristo o yung mga Kristiyano. Tayo po, pagka may pagkakataon na nandiyan si Jesus, no, at nandiyan ang ating Panginoon, dinadala natin ang ating sarili, dinadala natin ang ating pamilya, dinadala natin ang ating mga anak, no? Sabi nga sa Biblia, 'di ba, may mga taong nagdala ng maliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin, no? Some children were brought to Jesus, no? Hindi sinabi kung sino po yung nagdala sa mga bata, maaring mga magulang, di po ba? Kasi may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. So, di po ba? Dinala po dinala po yung mga bata. Hindi sinabi kung sino yung mga nagdala. Pero ang mahalaga po rito, meron silang pagnanais, no? Dahil nakita nila si Jesus ay Master, siya po ang ating Savior, siya ang ating Messiah. So, yung mga bata, no, dinala nila kay Jesus upang ipatong sa mga ito ang kanyang kamay at sila ay ipanalangin. So makikita po natin, di ba, napakaganda pong scene yun po ba, di ba? Isang eksena na talagang matatouch ka dahil yung mga taong kilala si Jesus, tapos nilapit nila kay Jesus yung mga bata para ipatong ni Jesus yung kanyang kamay at ipanalangin. So dapat ganito po yung ginagawa natin, at katulad nila noong unang panahon, no, ganun na lamang ang kanila pong pagmamahal sa kanilang mga anak. Pero no, ang sabi rito, yung the children were brought to Jesus so He could lay His hands on them and pray for them. So, alam nyo mga kababayan, kung susundin lang natin tong sinabi po ito pong nangyaring ito, no, na kalooban ng Diyos, baka masave natin ang maraming mga mahihirap na mangyayari sa ating mga anak o mga struggle, di po ba? O mga mabibigat na problema na dinadanas ng mga magulang ngayon sa kanilang anak. No, dahil lahat naman po, 'di ba, sa katulad nating mga magulang, bihira siguro yung walang naging problema sa anak. Pero sabi nga rito, nilapit nila, no, yung mga anak nila, yung mga bata kay Jesus para patungan ng kamay ni Jesus at ipanalangin. Pero ano kaya nangyari, no? Sabi po sa Matthew 19 verse
verse 13 and 14, no? Pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus, no? Nung inilapit po yung mga bata kay Jesus, marami siguro, no? Children, di po ba? Sinaway sila ng mga alagad, no? Dito po sa Tagalog na magandang balita, ang sabi ay ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan. Di ba? So yun yung sinagot ni Jesus sa kanyang mga alagad kasi pinagalitan yung mga bata na lumalapit, na inilapit yung may mga nagdadala ng mga bata kay Jesus para ipanalangin, patungan. Yung mga alagad, pinagalitan ba naman yung mga nagdala, pati siguro mga bata? Ang sabi dito po sa sinaway sila ang salita ng Diyos pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Dito naman sa magandang balita, pero pinagalitan sila ng mga alagad. No, kaya si Jesus sumagot, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang pagbawalan. So, doon po nga sa mga katulad ng mga magulang o may mga bata pa sa mga tahanan, ibig sabihin, open na open po kay Jesus, no, na ilapit po natin yung ating mga bata. Huwag po nating sawayin, no, o pagagalitan kapag ang bata ay gustong magbasa ng Biblia o makikinig ng mga pangangaral ng Ebanghelyo, o halimbawa ay umaattend sa church, sumasama sa mga Sunday school, sa pagbabasa ng Bible o pag-aaral, wag po nating sawayin. Kasi sasabihin sa iyo ni Kristo, wag mong pigilan ng mga bata. Sabi po rito ni Jesus, wag ninyo silang pigilan. Hayaan niyo siyang lumapit sa akin. So, parang lumalabas na tayong mga magulang minsan, tayong mga nakatatanda sa mga nakababata nating kapatid o mga anak natin, kung dapat nga nilalapit natin. Kaya lang, pagka may hahadlang, pinapagalitan, sabi na nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad, di ba? The disciples told them not to bother him. Huwag niyong istorbo yung si Jesus. Hindi po istorbo yung mga bata. Para bang para nakakaabala sa atin yung mga bata para kay Jesus. Hindi po. Mahal na mahal ni Jesus yung ating mga anak. Kaya ngayon, walang pasok. Di ba? Natapos na yung mga graduation. So, anong gagawin ng mga bata? Magti-TikTok o kaya mag-YouTube o kaya magpe-Facebook o kung ano-anong laro. Okay lang yun. Kahit si YouTube, mayroong family time na sabi nga, may family link na ilimit mo lang. Pero dapat tayo po, gaya ditong mga tao na sabi nga, may mga nagdala ng mga bata kay Jesus. Di po ba? May mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa kanila ang kamay at ipanalangin. Di po ba? Kasi hindi mapapangaralan ni Jesus Kristo yung mga batang ito para maintindihan kaagad yung mga salita ng Diyos. So, ang gagawin ni Jesus, ipapatong niya lang yung kanyang mga kamay sa mga bata. Ipapanalangin. Hindi niya sasabihin na, pumunta kayo sa, Pariseo o sa scribes and Pharisees, di ba? Para doktrinahan kayo. Hindi po. Kay Kristo, basta alam niyang bata at wala pa namang kakayahan na maintindihan yung mga malalalim na mga bagay tungkol sa Diyos, di ba? Kay Kristo, yung ilapit mo lang yung mga bata, no? Nagagawa mo na ang dapat mong gawin para ipatong ni Jesus at ipanalangin yung mga bata. Ang sabi ni Kristo, let the children come to me. Kasi ang mga bata, sabi nga po ni Kristo, kaya hayaan yung lumapit sa akin yung mga bata dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng langit. No? Sabi po ni Kristo, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Yan po ang sinabi sa English. Sa English sinabi, let the children come to me.
And do not stop them. Wag niyong pipigilan, wag niyong hindi yan istorbo sa Panginoon, no? Because the kingdom of heaven belongs to such as this. Sila ay nakabilang na yung mga bata nakapabilang sa kingdom of heaven. No, the kingdom of heaven, ang sabi po ay kaharian, nandun na po sa kaharian ng langit yung mga bata, kabilang na sila Di po ba? Kumbaga parang saved na sila ligtas na sila. Amen po ba? Tama po ba ako sa interpretation? Kaya sabi pa nga ng Panginoong Hesukristo maliban na kayo tumulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Meron pong ganung verse sa Bible. So, ang sabi po, wag natin pipigilan. Kaya nung sumunod yung mga alagad, so sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, wag na hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, wag niyo silang pigilan, dahil kanila ang kabilang sila, dahil sa katulad nila kabilang sa kaharian ng Diyos. Ipinatong nga niya ang kanyang kamay sa mga bata at pinagpala niya sila, at pagkatapos nito ay umalis siya. So, ano po? For the kingdom of heaven belong to such children, di ba? To such as this, and he put his hands on their heads and blessed them. So, dito sa New Living Translation nakalagay yung ipinatong ni Kristo ang kanyang kamay sa ulo. Dito sa dalawang Tagalog o sa dalawang verse ng Bible nakalagay ipinatong nga niya ang kanyang kamay sa mga bata. Hindi sinabi kung saan ipinatong, sa ulo ba o sa balikat o sa batok, pero ang sabi nga ng verse sa Bible, ipinatong ni Jesus yung kanyang mga kamay sa bata. Di po ba? At ipinanalangin. Pinag-pray po ni Jesus. Di po ba? Kasi yun po ang gusto ng mga nagdala Patungan siya ng kamay at pagkatapos ipag-pray, ipatong niya sa mga ito ang kamay at ipanalangin. Ang ginawa ni Kristo, ipinatong nga niya yung kanyang kamay at pinagpala sila. Binless sila ng ating Panginoon. Yung mga bata, marahil nasama na yung mga nagdala sa bata na ibinless kasi na-bless na sila siguro bago pa nila dalhin yung mga bata, dahil isipin mo naman, dadalhin mo yung mga bata kay Jesus. Ilalapit mo sila kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, hindi na siguro ganun. Kaya nga marami ako nakikitang mga churches o maraming mga bahay-sambahan o may mga gawain. Minsan wala po silang mga gawain para sa mga bata. Nawawala na yung Sunday school sa mga bata, parang para sa mga madanda na lang, adult service na lang. O yung mga magulang, ang tingin nila, istorbo nga yung bata sa kanila, kaya pinipigilan nila, diyan ka na lang sa bahay, wag ka na sumama, ang likot-likot mo. Bata yan, di po ba? Patakbo-takbo ka sa simbahan, pero hindi po dapat isinasama natin Kaya merong tayong kasabihan, the family that prays together stays together. So, sama natin yung mga bata, lalo na itong mahal na araw. Sabi, para po ipagpalain sila ni Jesus. Amen? At pagka halimbawa na nakasama natin sila sa service, di po ba? Lalo na maraming mga service pag ganitong mahal na araw. In a way, yung ginagawa natin, hindi natin ikinakahiya. Kasi yan ay malalaman nila ang mga balita tungkol kay Kristo. Magandang bata pa lang ay magkaroon na po sila ng kapanatagan o confidence sa Bible o sa Panginoong Hesukristo at sa magandang balita. Di po ba? Yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan na tungkulin natin, ipangaral natin yung ating mga mabuting balita, sa susunod natin tatalakayin yan na kung paanong hindi ikinahiya ni Apostol Pablo. Totoo bang hindi niya ikinahiya? Opo. Kahit nga nakakulong siya, nangangaral po siya. Pero tayo, nasa mabuting sitwasyon,
hindi naman po pinagbabawal sa atin at hindi tayo pinapigilan ng gobyerno natin na pumunta sa simbahan. Kasi nga, hindi naman po sinabi ng Panginoon na huwag kayong lumapit sa akin. Gusto pa nga ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya. Di ba? Di ba sinabi ni Kristo na lumapit tayo sa Kanya? Huwag po tayong hindi lalapit sa Panginoon. Ang sabi pa nga ni Kristo, ang panawagan niya, ang imbitasyon niya, babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Sa Mateo 11:28, sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kaya pagka sinabi ni Kristo na lumapit kayo sa akin, kasama na po yung mga bata doon. Kung hindi siya makalapit dahil hindi pa makapaglakad, bubuhatin mo. Di po ba yung bata, lalo't kung sanggol, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, yun po ang pagpapalain tayo ni Lord, yung mga anak natin, ipagpapalain yan, bibigyan niya ng kapahingahan, bibigyan niya ng in the near future, yung mga bata, may hindi po sila mahihirapan. Kasi nga, di ba, sabi nga, yung utos na may kalakip na pangako sa mga magulang na kapag sinunod natin ang ating magulang, no, yung we pay respect to our parents, sabi nga po sa Exodus, di po ba, sa Ten Commandments, yan pong utos na may kalakip na pangako na lalawig ang iyong buhay dito sa lupa at magmamana ka ng lupa, sabi po ron. So, kaya nga sabi dito, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Hindi po ba? Kaya yun po yung hindi po natin ikinakaya yung ganyang ating tungkulin bilang mga magulang o bilang mga nakatatanda na isama natin yung mga bata. Kasi yun po, sila po ay nakapapabilang na sa kaharian ng langit. Tayo po, sabi dito, kailangan pa tayong sumampalataya doon sa magandang balita tungkol sa kay Kristo. Bagamat yung ebanghelyo, yung magandang balita ay kapangyarihan ng Diyos. So, we must remember that we have an obligation to preach the gospel. Di po ba? For it alone is powerful to save. So, tandaan po natin yan. Meron po tayong pananagutan, meron tayong responsibilidad na ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. At sabi nga for it alone is powerful to save. Wala nang iba pang makapagliligtas, no, na kaparaanan na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi ang magandang balita niyan tungkol kay Kristo. Kasi nga napakalinaw po, no, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, no? Kaya nga ako po, I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save. It is God's power. Wala nang pong ibang akong alam para ma-display yung kapangyarihan ng Diyos o para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, maliban doon sa talagang ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi kinakaya ang mabuting balita. Yun lamang po kasi ang way na makapagliligtas. Kaya sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Ipagpapatuloy po natin itong confidence in the gospel. Hanggang dito muli, pagpalain kayo ng Panginoon.